aming kahapon, meron po kaming seminar. Yung iba siguro umattend sa inyo. Marriage seminar. At ang titulo ay kapareho rin ng titulo ng ating mensahe ngayong hapon, ang pagpapatawad. Maraming mag-aasawa at marami ring mga magkakamag-anak sa isang tahanan at kahit sa simbahan na may problema sa isa't isa, sa mga relasyon, minsan mapait, minsan napakahirap ng pagsasamahan dahil sa ating topic ngayong hapong ito. Ang buhay ng isang Kristiyano sa disenyo ng Panginoon ay dapat napakatamis, punong-puno ng biyaya at yan ang layunin ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Kaya may mga bagay na humaharang ng gabay ng Panginoon at ganun na rin sa blessing. At ang ating aralin sa hapong ito ay isa sa mga dahilan na yan. At yan ang kakulangan ng pagpapatawad. Lack of forgiveness in the church, in the home, at sa isa't isa. At sana pag narinig nyo ito ay matututuhan natin ang matinding katuroan ng Panginoon na magbubukas ng pinto para hindi mahadlangan ang mga magagandang plano sa atin ng Panginoon. Ang isang Kristiyano na pinatawad ng Panginoon, dapat marunong din magpatawad. Pag hindi, imbis na biyaya, disiplina ang natatanggap. Kaya although masasabi mong parang negatibo ang ating topic, pag natutuhan, isa pong positibong bagay na matutuhan natin ang katuroang ito. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia, gaya ng ating nakagawian sa Mateo 18, at sumapit na po tayo sa talata 21 hanggang 35. Mateo 18, 21 hanggang 35, ang pagpapatawad. Babasahin po natin. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya ng kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo siya ng isa niyang kamanggagawa na may utang ng ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg. Sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at sinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo, sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Manalangin po muli tayo. Panginoon, buksan mo po ang aming puso
marami po sa amin dito na dadapot Kristiyano, pinalaya na sa aming mga kasalanan, ay merong malungkot at mapait na buhay. Dahil po sa kakulangan ng aming pagpapatawad sa mga nakapaligid sa amin. Hindi lang yung mga tagalabas, kahit na po mga kasambahay at mga kasimbahan namin, minsan nahihirapan po kami na patawarin ang kanilang mga kasalanan sa amin. Alam namin, Panginoon, ito po yung nakahadlang sa inyong pagpapala at paggabay sa amin. Kaya sana po kami po ay maging bukas ang puso upang maituwid at maging daan po ng aming pagtanggap ng gabay at biyaya mula sa inyo. Ang pagbabago ng aming isip sa aming kapwa. Tulungan mo kami ngayon. Sana maging malinaw ang aming paliwanag ng inyong kasulatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong ating huling bahagi ng Mateo 18 ay bahagi ng ating tinatawag na administrasyon ng simbahan. Matatandaan niyo po na nagsimula ang Mateo 18 sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ni Jesus kung paano makakapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos. Kung saan itong simbahan ngayon ay tinatawag na the interregnum. The temporary kingdom of heaven is the church. Ito ay ang pagkakataong nalampasan ng Israel, the chosen people, at ibinigay sa mga hintil na tayo yun, the church. At mapapansin natin na sa pangangaral ni Jesus, pakitid ng pakitid ang mga taong tunay na naniniwala sa Kanya. At ang Kanyang mga mensahe ay nakatuon doon sa Kanyang mga tunay na alagad. Hindi doon sa mga tao lamang na naghahanap ng kariwasaan at na mga politikal na mga solusyon sa kanilang problema, kundi doon sa mga taong talagang nangangailangan ng kapatawaran sa kanilang nakikitang kasalanan. The true believers, the repentant Christians. At yan ay ang simbahan. Kaya ito pong Matthew 18 ay ang tinatawag na administration of the church. Ito na po yung tinatawag natin, the rules and the policies of the church. At sinimulan nga po natin na ipinaliwag ng Panginoon na kung hindi ka mag-iisip bata, if you will not be like a child, hindi ka makakapasok. Natatandaan niyo po ba yung istorya ni Nicodemus sa Juan 3? Na sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, you must be born again. Dapat kang ipanganak na muli. Ang sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus, yung lahat ng relihiyon mo. Si Nicodemus kasi siya yung pinakamataas na Pharisee. Yung lahat ng galing mo, lahat ng kabutihan mo ay baliwala, hindi ka maipapasok nito sa kaharian ng langit. Dapat kang mag-isip bata. Ibig sabihin, ano ba ang bata? Inosente, walang ipinagmamalaki, nagmamakaawa. Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Kung hindi mo ako patatawarin, hindi ako maliligtas. Yan ang dahilan kung bakit tayo nasa kaharian ng Diyos. This is the reason why we are part of the church. At kung paano nakapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos na parang bata, sa Matthew 18:5-9, atin namang narinig na dapat ding proteksyonan na parang bata ang mga tao sa simbahan. Natatandaan niyo po ba yung matinding sermon? Na mabuti pang talian ka ng bato sa leeg at ikay ibaksak sa Manila Bay. Either malunod ka o mamatay ka sa impeksyon. Kesa maging dahilan ka na matisod ang isa sa mga kasama mo sa simbahan. Natatandaan niyo po ba yun? That is the protection of a believer. So the believer as a child and the protection of a child of God, nasabi din yan sa Matthew 18. At last week, verses 15-20, nakita naman natin na kung paano makapasok na parang bata, kung paano proteksyon na parang bata. Last week, paano naman disiplinahin din na parang bata ang mga tao sa simbahan na nagkakasala. Natatandaan niyo po ba yung mensahe ni Dr. Rico last week? Paano didisiplinahin ang nagkakasalang miyembro ng simbahan? Lalapitan mo muna, kasalanan niyang ginagawa mo. Pag ayaw makinig, 2, ayaw makinig, 3, ayaw makinig. Sasabihin sa simbahan para siya ay madisiplina. Paano ba dinidisiplina ang bata? Hindi ba ganun din? So ito po ay ang administrasyon ng mga anak ng Diyos sa simbahan na parang bata
At ang pang-apat na tinatawag na kasunod, kung paano makapasok na parang bata, kung paano proteksyonan na parang bata, kung paano disiplinahan na parang bata. Ngayon naman, kung paanong patawarin na parang bata ang mga miyembro ng simbahan. This is how God administers His church. At napaka-importante po, nakasunod ng sermon patungkol sa disiplina na nagkakasala sa simbahan ay ang pagpapatawad ng nagsising nagkasala. Kasi baka naman ma-over-discipline. Na sa sobra namang pagtutuwid na walang halong pagpapatawad at pagmamahal, wala nang makasamang miyembro ng simbahan sapagkat wala naman tinatawag na perfect Christian. Lahat ay dapat ituwid, lahat ay dapat arugain, lahat ay dapat patawarin. Napakahirap hindi patawarin ang isang bata. At ang konteksto nitong ating binasa, napakahirap din dapat hindi patawarin ang kapatid mo sa Panginoon. Alam niyo po ba ang pagkakatulad natin sa isa't isa? Do you know what we all have in common in the church? The one thing we have in common, kung bakit tayo nasa simbahan, we are all forgiven. Tama-tama, mahal na araw. Pag nakita mo si Jesus na nakasabit doon sa krus, tandaan mo, kaya siya nakasabit doon ay para sa iyo. Para ikaw ay mapatawad sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bago ka patawarin, kailangan may magbayad. Napakaraming simbahan na nagkakawatak-watak dahil sa kakulangan ng pagpapatawad. At ito po ay ayokong i-deliver sa inyo na parang panumbat. Gusto ko ito'y ating tanggapin na bilang tulong kasi napakalaki pong bagay na hindi natin matutuhan magpatawad. At aaminin ko, napakahirap magpatawad, hindi po ba? Hindi. Ako lang, wow, banal na banal kayo. Nagniningning kayo. Alam ko, hindi lang kayo sumasagot kasi kayo po ay umaayon sa akin. Mahirap magpatawad. Meron nga po akong kakilala, taga rito, nakaupo dun sa kaliwa. May utang sa kanya, 10 piso. 1965 pa. Hindi ho mapatawad. Ano ka ba naman, 10 piso? Wala nang value yun. Napakahirap po magpatawad. Lalo na sa matagal nang magkakasama. Sa simula, sa mag-aasawa, madaling magpatawad. Pero ba, hindi yung malalaking kasalanan, minsan yung maliliit na patong-patong. Hindi po ba? Hello? Lalig yung sasabihin yung hello, hi, baka mamaya iniwanan nyo na ako, isip nyo nando sa boxing. Kasi itong topic natin, ano to, ito yung tinatawag na mertiolate message. Alam niyo yung mertiolate message? Mahapdi. Pero nagpapagaling. Sapagkat pag natutuhan mo magpatawad, matitikman mo yung biyaya ni Lord. Alam mo, lagi ko sinasabi, ang number 1 sandata ni Satanas, yung discouragement. Di ba? Sinasabi ko lagi yan. Pero ang tingin ko, ang number 1 na ginagamit ni Satanas para hindi natin matanggap yung ating blessing from God is unforgiveness. Bakit kamo? Sapagkat dahil tayo ay mga tao pa, kahit Christian, madalas pa rin tayo magkamali sa Diyos at sa isa't isa. Tama po ba o hindi? Tama. Pero minsan, hindi mo alam, ikaw pala unforgiving na. Bitter ka na. Hindi mo pa alam. At wala kang joy. Wala kang kagalakan. Hindi mo mawari kasi may kakulangan pala ng pagpapatawad. At hindi ko minamaliit. Hindi ko minamaliit yung mga ginagawa sa iyo, kung sino man iyon. Hindi ko minamaliit yan. Kaya nga po, napakatindi nitong mensahe, talagang galing sa salita ng Diyos, sapagkat ito'y makakatulong sa atin sa mga mahirap na pagpapatawad na ating dapat gawin. Nung itinuro ng Panginoon, yung tinatawag na church discipline, lapitan ng 1, 2, 3, 4 hanggang magsisi. Tinanong ni Pedro kung ilang beses ba natin siyang ididisiplin at ibabalik sa fellowship. Ito po ang konteksto ng ating mensahe. Sabi ni J. Adams, isang Vatican theologian, forgiveness is the oil that keeps the machinery
of the Christian home and church running smoothly. Ito daw po yung langis na nagbibigay ng kakayahan sa bahay at sa simbahan na tumakbo ng matiwasay. Yung tinatawag na romance, yan ay nagpapalakas ng marriage. Yung pagmamahal ng Diyos, yan ang pundasyon ng mga relasyon. Pero ang nagbibigay ng maayos na pagtakbo para hindi umiinit at hindi kumakaskas ay ang langis ng pagpapatawad. May nagsabi po sa akin, bago ako mag-asawa, EJ, tatandaan mo to, sa pag-aasawa, marami kang palalampasin. Sapagkat kung lahat iyong itinatandaan, lahat ay iyong kinikimkim, maya-maya bibigay ka at mag-iinit masyado ang iyong temperatura. Forgiveness is the oil that keeps the machinery of the Christian home and church running smoothly. Ito pong ating binasa na talinhaga ay isang komentaryo doon sa 5 petisyon doon sa tinatawag na the Lord's Prayer. Ano po ba yung the Lord's Prayer? Ama namin. Sa Tagalog, Ama namin. Yung laki ko yan eh. Yung 5th petition, doon sa itinurong panalangin ng Panginoon sa atin, ay nagsasaad na, patawarin ninyo po kami sa aming utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Kaya yung tinutukoy ko na may utang sa iyo ng 10 pesos noong 1965, kalimutan mo na yun. Pero sinasabi po dito sa ibang version, patawarin mo po kami sa aming pagkakasala, gaya rin ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So this is the 5th petition in the Lord's Prayer na dapat nating matatuhan. At tulad po ng aking sinabi, this parable represents the kingdom of heaven, which is the church. See, the kingdom of heaven is represented by the church. Alam mo ba yun? Na the kingdom of God is on earth represented by the church. And this is talking about the church. Bakit napaka-importante ng pagpapatawad sa isa't isa? Unang-una, uunahin ko ng sarili ko. Lagi ko po sinasabi sa mga kasama ko, lalong-lalo na pag una ko silang nakasama sa ministeryo. Kapatid, pwede bang patawarin mo ako in advance? Bakit, pastor? Wala ka pa namang ginagawa. Exactly. Kasi sigurado may gagawin ako sa iyo. Kasi tao lang ako eh. Pwede mo ba akong patawarin in advance? Natatawa ho. Seryoso ako. Nothing so characterizes the new nature of a Christian as forgiveness. Mula sa krus, sabi ng Panginoon, matapos ang duraan, matapos ang insultuhin, pagsasampalin, anong sabi ni Jesus? Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung tatanungin kita, tayo po ay nasa wangis o hugis ng Panginoon, ng Diyos. Pag naging Christian ka ba, ano ang karakter kaya? Tatalungin lang kita, casual. Ano kayang karakter ng Diyos na alam mo, ang ang magagawa ng tao na pinakamalapit sa karakter ng Diyos? What character trait of God, what character trait can you do that is most God-like? For example, sabihin mo, mapagbigay. Mapagbigay ba ang Diyos? Yes. So kung mapagbigay ka, you're acting like God because God is generous. Or kind, mabait. Mabait ba ang Diyos? Yes. So kung mabait ka, you're acting like the character of God, which is kind. Pero the most, ang pinaka, God-like character that you can manifest is what? Forgiveness. Pero minsan, kahit Kristiyano, napakahirap po maging mapagpatawad. Alam mo kung bakit? Kasi minsan saliwa ang isip natin. Habang tayo'y nababanal, habang nababanal ka kasi, nababawasan ang kasalanan mo, yung abilidad mo magpatawad, nawawala. Bakit? Nagiging mayabang. Nagawa mo yan? Hindi katulad ko. Isang Kristiyano. God bless you. Lumayabang. Lalo pag nakikita natin na tayo ay mabuti ang ginagawa. Nakakalimutan natin na napakarami pa rin nating kasalanan at napakaraming pinatawad sa atin na kasalanan. So ito pong binasa natin ay sa konteksto ng simbahan sapagkat ang mga tao sa simbahan ay
nasa simbahan, nasa kingdom of God, pupunta sa langit because they have been forgiven. Paano ka ba nakapasok sa kaharian ng Diyos? Sige nga, mag-test nga tayo. Pull out a 1/4 sheet of paper. Pag sinabi ng math teacher, kinikilabutan po ako eh. Yung mga surprise test, pull out a 1/4 sheet of paper. We have a surprise test. Paano ka nakapasok sa kaharian ng Diyos? Di ba? Pag namatay ka as a Christian, diretso ka sa langit, di ba? Bakit? Sinong sasagot kasi ang bait ko? Baksak. Sinong sasagot kasi, perfect attendance ako kay Pastor EJ. Hindi ako natutulog pang nagpipreach si Pastor EJ. Baksak. Okay? CCF ako, 20-year member. Baksak. O kahit sabi mo kasi, nagpapatawad ako sa mga nagkakautang sa akin. Thank you. Pero baksak. Kaya't po tayo nakapasok sa kaharian ng langit because of Romans 5:8. While we were yet, habang tayo'y makasalanan pa, tayo'y pinatawad na. Kaya ang ating karakter, pag pinatawad ka, madali ka rin magpatawad. Kasi maaalala mo, nagkasala sa iyong kapwa mo. Pag may nagkasala ka sa Diyos, pinatawad ka ng ganun-ganun na lang. At pag may nagkasala sa iyo, maaalala mo yun. At yan ang dapat nakikita ng mga tagalabas sa atin. Ang sabi po nila, ewan ko kung totoo, parang hindi naman. Ang isang simbahan daw, average church, nag-i-split o naghihiwalay after 12 years. Bakit? Nag-aaway-away. Sa tingin nyo ba totoo yan? May alam po ako sa simbahan sa Makati. 7 beses nag-split eh. Para siyang banana split. 7 beses nag-split. Dumami sila. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino yun. Pero starts with the letter, wag na lang. Kaya yung mga tagalabas ay nai-stumble. Sabi po ni Friedrich Heinz, a German philosopher, hindi Christian. Sabi niya ang hamon niya sa mga Christian, show me your redeemed life and I might be inclined to believe in your Redeemer. Kasi nakikita niya, ang mga Kristiyano, hindi nagpapatawaran. In fact, minsan sila pa yung mabibigat ang pag-aakusa at kakulangan ng pagmamahal at pagpapatawad. Show me your redeemed life and I might be inclined to believe in your Redeemer. I-attempt po natin Tagalogin. Ipakita mo sa akin ang iyong pinatawad na buhay at baka maniwala ako sa nagpatawad sa iyo. Totoo po. So, matapos ang katuruan sa disiplina sa simbahan na dapat mauwi sa restoration. Pag may nagkasala sa simbahan, dapat siyang ituwid, dapat siyang disiplinahin, pero dapat siya maibalik sa pamamagitan ng pagtutuwid at pagpapatawad. Dito po pumasok ang tanong ni Pedro sa Panginoon. Panginoon, sabi sa verse 21, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Bakit sinabi ni Pedro na 7 beses? Kasi po, kung titingnan niyo yung konteksto dito sa history, yung mga rabbi o yung mga pari nila, their priest, the Jewish priest, ang itinuro nila, pwede ka magpatawad pero may limit 3 times only. After 3 times, hindi mo na dapat patawarin kasi aabuso. So hanggang 3 times lang. Kaya nung nagtanong si Peter, matapos ituro ni Jesus yung patungkol sa pagdidisiplina sa nagkakasala sa church, kung paulit-ulit po, idisiplina po ba 7 times tapos hindi na? Yun ang tanong ni Peter. Akala ni Peter, siya ay nagiging magaling kasi dinoble niya, hindi lang 3, time is 2 plus 1. Yun po yung nangyayari. So 7 po ba? At hindi, napahiya siya dun sa sagot ni Jesus sapagkat hindi sinabi ni Jesus sa kanya na 7. Sinagot ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ibig sabihin, 7 times 70, ibig sabihin, walang hanggan ang pagpapatawad sa isang nagkakamali. The operant condition of a Christian sa kapwa-Christian is forgiveness. Lagi kang nagpapatawad. Alam mo kung bakit? May tanong ako sa iyo. Handa ka na ba? Ito yung tanong ko sa iyo. Nagkakasala ka pa ba kahit Kristiyano ka na? Yes. Humihingi ka ba na kay Lord ng tawad pag nagkakasala ka? Yes. Madalas ba? Okay, tanong. Sino dito ang hindi nagkasala ng 1 year? 1 year lang. 1 year. Buong taon hindi ka nagkasala. Kasi nakoma ka siguro. Wala, 1 year hindi ka nagkasala, hindi ka humihingi ng tawad.
1 month lang. Hindi ka nagkasala, 1 month. Hindi ka makasagot, katabi mo yung asawa mo eh. Kanina lang, nagkasala ka eh. Wala, 1 month. 1 week, hindi nagkasala ng hindi nag-isip ng masama, hindi nagalit, hindi nagchismis. 1 week? Wala, 1 week. Okay, ito na ang last offer ko ha. 1 day. Hindi nagkasala, 1 day. Ha? Tulog ka, nagkakasala ka? Ibig sabihin, lahat tayo nagkakasala. At lahat tayo ay humihingi ng tawad at pinapatawad. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ganyan ka, dapat ang iba rin ay pinapatawad mo. Meron pong istorya na mag-asawa noong unang panahon, wala pang kotse, sumakay sa kalesa ang mag-asawa. At yung lalaki ay hindi marunong magpatawad o may hangganan. Nung sumakay po sila sa kalesa, yung kabayong sinasakyan nila na humihila ng kalesa ay makulit, dumadamba. At dumamba, muntik po silang mahulog. Sabi ng lalaki sa kanyang kabayo, isa! Maya-maya, muntik, 2! Maya-maya, ito na, inaasahan. Mas malakas, malama. 3, bumaba po yung kutsero. Tinutukan ng 38 sa ulo yung kabayo. Boom! Patay! Sabi nung asawa niya, Hoy! Anong klase kang Christian? Ba't mo binaril? Tumingin po yung asawa, yung lalaki doon sa asawa niyang babae. Isa! Binilangan din. Natatawa po tayo dyan. Pero marami sa atin, sa ating asawa, sa ating kapwa, 1, 2, 3, hindi na kita kakausapin. Tama po ba? Ngayon, hindi ko minamaliit. Meron po talagang minsan ginagawa sa atin, talagang napakahirap patawarin. Lalong-lalo na hindi nagbabayad ng utang. Ngunit, kaya nga po, may tayo late message. Mahapdi, pero kailangan po natin. Kasi, alam mo yung may tayo late, pagkatapos ng hapdi, ginhawa. Itutuloy ko po ba? O go home na tayo? Tapos na ang laban, wala na kayong babalikan. Makinig po kayo, ituloy natin. Maganda po ito. So, ang sabi ni Jesus, I do not say to you to forgive up to 7 times, but to 70 times 7. 70 times 7. Anong sagot? 490. May limitasyon pa rin. Pero hindi po. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, innumerable times. Patatawarin mo ang kapwa mo ng walang hanggan. Hindi ibig sabihin, hindi mo siya ididisiplina. Hindi mo siya itutuwid. Kasi katatapos lang ng mensahe kung paano itutuwid. Hindi ibig sabihin, palalampasin mo yung kasalanan. Ngunit may pamamaraan kung paano magpatawad at magtuwid. At ito nga po iyon. Sasabihin ko sa inyo kung bakit ganun ang pamamaraan ng Panginoon. Kung paano natin magagawa na magpatawad at magtuwid sa tamang pamamaraan. Hindi naman ibig sabihin, lahat ng mali ay iyong palalampasin. Ngunit uunahin sa pagpapatawad. Meron pong 3 hakbang na sinasabi ang Panginoon kung papaano natin ituwid at patawarin ang nagkakautang o nagkakasala sa atin. Unang-una po, pag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, sa bahay, your sister, wife, or your husband, brother, o yung mga kasama sa simbahan, unang-una, pag nagkasala sa iyo, huwag mo munang ituwid. Patawarin mo muna sa iyong puso. Makinig po kayo ha, kung balak nyo matulog, mamaya na lang, kasi ito pinaka-importanteng parte. Minsan nanonood kayong sine, nag-CR kayo, pagbalik nyo, ano nangyari? Wala, tapos na. Na-miss mo, patay na yung bida. Okay, ito yung part na yun. Makinig kayo mabuti. So sa simula, pag may nagkasala sa iyo, kasi tulad ng sinabi ko, hindi ko minamaliit na marami po nasaktan sa atin, sa ginagawa sa atin. Lalo na yung mga asawang lalaki. Kayong mga lalaki. Traidor. Hindi po, totoo yan. Maraming babae nasasaktan. Ganon din sa lalaki. Pag nagkasala sa iyo ng iyong kapatid, sa simbahan o sa bahay, patawarin mo siya agad. At bakit? Bakit mo siya patatawarin agad? Kasi nga, ikaw rin ay pinatawad. Alam nyo, napakalaking tulong po sa akin ito. Sapagkat bilang isang elder ng simbahan, meron po minsan ginagawa ang mga tao sa simbahan na aking ikinasusuya. Hindi dahil sa aking sarili, kundi minsan nakakasakit sa simbahan. So minsan,
bilang isang pastor, pag hindi mo siya napatawad, nahahalata na hindi ka loving o hindi maganda administrasyon. Pero natutuhan ko po to nung matagal na, nasabihin ko sa aking sarili, EJ, sasagot naman ako, ano yun, brother? Hindi ba yung ginawa ni brother ganyan? Meron isa kasing insidente, hindi ko na sabihin yung pangalan. May isang kapatid na parang may ginawa siya na parang nanloko siya sa simbahan, pera ang pinag-uusapan. Nagalit ako. Ako pastor eh. Sabi ko, bakit mo pinagsasamantala ng mga kasama natin? Pero yung taong kasi yun, nawala ng trabaho at pumasok siya sa isang tinatawag na parang pyramid. Galit na galit ako sa kanya. Pero nung nalaman ko, kilala ko yung mga anak niya maliliit, na siya pala ay natanggal sa trabaho, naghirap. Sabi ko, alam mo, EJ, yung ginawa niya, kaya mong gawin. Kaya mong gawin. Kasi pag ikaw naghirap ka rin, at yung mga anak mo ay walang makain, baka yung ginawa niya, magawa mo rin. At alam niyo, imbis na galit, yung akin naramdaman, awa. At pagsisimpatya na, yung ginawa niya, kaya kong gawin sapagkat ako'y makasalanan din at ganyan din ang takbo ng aking isip kung ganyan ang sitwasyon. Alam niyo, nung itinuwid ko siya, tinanggap niya sapagkat naramdaman niya na imbis na pag-akusa, imbis na pagmamatas, naramdaman niya na nakikiiyak ako sa kanya. Pero sabi ko, kapatid, itutuwid pa din natin, ibabalik mo yung pera. Nakuha niyo po ba yung sinasabi ko? Pero unang hakbang, pinatawad ko siya. At paano ko siya pinatawad? Sa pamamagitan ng pagbalik ko na ako'y pinatawad din. You go back to the cross. You go back to the cross. Pag may ginawa sa iyong asawa mo, nakawalang yaan, sabihin na natin. Pagtataksil, sabihin na natin, yung pinakamasakit. Alam ko, napakahirap. Pero sasabihin mo, Lord, yung ginawa niya, hindi ko kayang gawin. Talaga? Sasabihin mo, Lord, ako po'y makasalanan. Nung pinatawad mo ako, wala kang kondisyon. So, bigyan mo ako ng lakas ngayon na patawarin ko ang nagkakasala sa akin, gaya ng pagpapatawad mo nung ako'y nagkakasala pa sa iyo. Now, lagi ko sinasabi, kasama sa kautusan ng Panginoon ay ang kalakasang makasunod. Narinig niyo po ba yung sinabi ko? Kasama sa kautusan ng Panginoon, magpatawad, ay ang kakayahang masunod ang kautusang iyan. Now, this is the supernatural life. Tayo po ay pumapasok na sa banda ng tinatawag na supernatural life. Dahil itong mga kautosang ito ay hindi kaya ng hindi Kristiyano. At pag may nakakita sa iyo, ibang klase itong babaeng ito. Ginaganto ng asawa, napatawad niya. Muli, nasa unang hakbang pa lang tayo. Hindi ko sinasabing hindi dapat ituwid. Ang sinasabi ko, you forgive first. Sa puso. Bakit? Dahil ba siya'y kapatawad-tawad? Dahil ba siya'y kaporgive-forgive? Hindi. Sapagkat you are forgiven, you must also be able to forgive. Kaya kong gawin yan. Ako hindi makasalanan. Sabi po sa Efeso 4, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ito po yung sinasabi ng mga theologians na radical obedience. Why? Why would you obey this way? Because God is God. Susunodin kita kahit hindi ko naiintindihan. Yeah, you start obeying God like that. You better expect God to move in your life. Wala kang hinihiling. Magbabago ba siya? Hindi mo alam. Siya ba ay magtutuwid? Hindi mo alam. But I obey you to obey you. If you obey God that way, God will use you. He'll move into your life. Hindi ka sumusunod sa Diyos para meron siyang ibalik o meron siyang solusyonan na problema mo. You obey Him because you love Him and because He forgave you. So first, you forgive the sinner of his sin against you because you yourself was forgiven. At kung tunay ka nakatanggap ng pagpapatawad, hindi ka mahihirapang magpatawad. Sapagkat pinatawad ka noon at hanggang ngayon pinapatawad ka, wala ka dapat problema. Pangalawa, kung siya man ay pinatawad mo na, hindi mo i-anunsyo na siya'y napatawad na. Lalo ito kung sa simbahan. Hanggang siya ay magsisi. Ito yung sa church discipline. Sapagkat, kung hindi pa siya nagsisisi at sinabi mong pinatawad ka na, baka siya maging kampante na. Kaya sa church discipline may 1, 2, 3. At pag hindi siya nagsisi, siya ay i-excommunicate. Pero sa puso mo, pinatawad mo na siya. Sapagkat pag siya'y pinatawad mo na sa iyong puso at siya'y tinutuwid mo na, yung pagtutuwid mo ay magiging mas maayos sapagkat ito'y may gabay ng Panginoon at pagtutuwid ng may pagmamahal at
hindi ng may pag-aakusa at may dalang galit. Yung pong anak kong, nung binata pa po yung anak ko, siyempre lalaki, may kaunting kalokohan, ginagawa. Pag po ako'y nag-react ng, paano mo nagawa yan? Paano mo nagawa yan? Sabi ko sa'yo, umuwi ka ng gantong oras. Umuwi ka. Wala kang kwentang anak. Ikaw yung suwail. Pero nung pong nasimulan ko, natutuhan kong, Lord, ako rin po ay suwail ng bata. Kausapin ko yung anak ko na may pagpapatawad. Alam niyo, kung tuwing sasabihin ko, anak, sabi ko, uwi ka ng on time, di ba? Pero dahil napatawad ko na siya, yung pagsasalita ko sa kanya, may pagtutuwid pero maamo. At mayroong pagsisimpat siya. Alam mo, tuwing gagawin ko yun, kahit pagalitan ko, anak, sorry naintindihan kita kasi alam mo naman, kabataan, ganyan talaga. Pero dahil sinuway mo ako, hindi ka pwede lumabas 1 month. Alam mo, tuwing gagawin ko yun, nag-pray muna ako, pinatawad ko muna siya sa puso ko bago ko ituwid. Alam mo, totoo po to. Talungin niyo yung anak ko, si JC. Youth leader ngayon sa Parañaque. Niyayakap ako. Dad, thank you. Talaga? Thank you ka 1 month? Gawin na natin 2 months. Hindi yun, Dad. Hindi. Ikaw talaga, Dad. Oh. Salamat kasi tinuwid mo ko ng may kaamuan. Totoo po yan. Kaya, pag binigla ko na may galit at may pagkaakusa, na bulilyaso po, bitter yung anak ko, nasisigawan ko. Pero pag pinatawad ko muna siya sa aking puso, sa pamamagitan ng pag-alala ko na ako hindi pinapatawad, nagiging maayos po yung pagtutuwid ko. So, ang tanong ko sa iyo, may nagkakasala ba sa iyo? Wag mong titingnan na nasa kaliwat, nasa kanan mo. Obvious ka. Kasi malamang yan, malapit sa iyo. My advice to you is you talk to God. Lord, dapat pong ituwid. Pero sana po, ayusin niyo muna aking puso. Alalahanin ko na kung paano mo ako pinatawad, patawarin ko rin siya, tsaka ko siya itutuwid. So tulad ng sinabi ko, hindi ibig sabihin wala lang. But you must forgive first. Sabi po sa Lucas 17:3, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. So the forgiveness must be instantaneous. At pangatlo, huli sa lahat, pag siya ay nagsisi, pinatawad mo siya sa panloob, patawarin mo din siya sa panlabas. Sabi mo, pinapatawad na kita at ikaw ay nagsisisi. So, yun po yung napaka-importanting lesson. That is the main lesson. Pwede mong ituwid, but you must forgive immediately now. So, pwede po bang isipin muna natin, 10 seconds, sino ba ang nagkasala sa iyo? Sino siya? Alam niyo, ang pinakamatinding nakakasakit sa atin, na magkasala, yung ating mga asawa at yung ating malalapit sa buhay. Sapagkat yung minsan pag nasaktan ka ng tagalabas, masakit, pero hindi kasintindi nung nakasakit sa iyo, yung pinakamalapit sa iyo. Kasi yung pinakamalapit sa iyo, yan ang pinakamay matinding abilidad. Kasi yun yung inaasahan mo magmahal sa iyo Na arugain ka kabaliktaran na nangyari, imbis na arugain ka, sinaktan ka, kaya doble ang sakit. Kaya itong prinsipyo to, pag sinunod mo, God is watching you. Itong aking anak na to, nasaktan ng todo, nang dapat nagmahal sa kanya, pero dahil sinunod niya ako, you think God's grace is gonna be upon you? Of course. With the command comes the ability to obey. Ngayon, yung susunod na pagtatapos natin, verse 23 to 35, mabilis lang, sapagkat ito ay babala pag hindi mo sinunod ang utos na magpatawad. Napakatindi po. Sasabihin mo nga, may tayo late na mensahe. Pero, minsan, pag malalim ang sugat, malalim ang ating kawalan ng pagpapatawad, dapat matindi rin ang mercurochrome. Alam mo kung ano yung mercurochrome? Tatandaan niyo pa yon? Mercurochrome. Masakit. Ito na yon. Sabi sa verse 23, magpatawad. Biglang pumasok ang Panginoong Hesus sa talinhaga. Here's a parable, kung ayaw mo magpatawad. Sapagkat ang kaharian ng langit, the church, the kingdom of heaven, ay katulad nito. Okay? Ito, this is for the church. This is not for outsiders. Ito'y para sa mga miyembro ng simbahan. Ipinasiya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso. So malamang itong sa talinhagang ito, ang taong may utang na milyong-milyong piso ay isang tinatawag na provincial governor.
kung titingnan naman ang konteksto ng aralin, this is a government official that owes the king money from taxation. Kaya napakalaki ng halaga kasi this man was given the responsibility, a lot of opportunity, a lot of talent to collect for the king. Pero imbis na mangolekta, hindi ko alam kung anong ginawa niya doon sa opportunity at sa talent na ibinigay sa kanya. At hindi niya ito mabayaran. So, sa English, when he had begun to settle account, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Ano po ba yung 10,000 talent? Kasi noong unang panahon, ang pinakamalaking halaga sa kanila, yung numbering system nila ay limitado. This is sort of the Persian numerical system. It's the Mesopotamians who had the largest mathematical data. Na ang pinakamalaki, pag hindi mo na mabilang, ay 10,000. That is the largest denomination. In Greek, it's called murion, murias. Murion upon murion. Ibig sabihin, hindi na mabilang sa dami ng zero. It is similar to the English word myriad. Sobrang laki, hindi mo na mabilang. Para po maikumpara natin, yung kanilang pananalapi ay yung tinatawag na denarius. Denarius. Ang isang denarius ay katumbas ng isang araw na minimum wage. Magkano ba minimum wage ngayon? 100 pesos? Isuplong natin yung bus. 100 pesos. Minimum wage, 300 plus na. Usapin kita mamaya, may abogado tayo. Minimum wage is 350 ba? 370. Ha? 400. Okay, 400 plus. Mag-apply kayo doon. So, 400 plus. Sa probinsya, 300 plus lang. Okay, so that is 1 day's wage. A talent, okay, denarius, 1 day's wage. A talent is 6,000 denarii. Nakukuha niyo po ba? Sulat niyo to, may test tayo mamaya. So, 10,000 talents is 60 million days minimum wage. So, ang utang ng mama is 60 million days wages. Sino po dito ang 60 million days nang nabubuhay? Amoy lupa ka na. Sobrang tanda mo na. Okay? Wala po. So, this person owes an unpayable, hindi mabayaran. Talagang sinadya ng Panginoon na magbigay ng bilang na hindi mabilang upang magkaroon ng shocking effect. Jesus graphically portrayed this man's hopeless predicament. Dahil siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. So, again, this is talking about people in the church. This represents the debt of sin of a sinner against God. Ito ang pagkakautang ng isang makasalanang tao sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ba nating bayaran? Hindi. Kaya sino nagbayad? Jesus had to die for your sin because your sin, my sin, is murias upon murias. 10,000 talents. You and I cannot pay. Ito po yung nire-representa dito sa talinhaga. So may isa daw tao na hindi makabayad. And that represents all of us. We cannot pay. That's why salvation is by grace alone. Sola fide, sola gratia, by grace alone. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan mo po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Babayaran ng lahat. Bibigyan ka ng panahon. Sa tingin mo, mababayaran niyo yun? 60 million days wage, sa tingin mo, mababayaran niyo yun? Ang buong koleksyon ng tax sa Galilee noong mga panahong iyon ay 300 talents. 1 year's collection in the whole of Galilee is 300 talents only. He owed 10,000. So, the vast amount was intentionally to shock the unpayable debt. Yung koleksyon ng tax sa Roman provinces, doon sa lugar na iyon, sa Idumea, Judea, Samaria, and Galilee, ang koleksyon for 1 year is 900 talents only. So yung 10,000 talents na utang niya is 11 years of taxes in the 4 provinces in that area. So talagang unpayable debt. So nung nagmakaawa siya sa hindi mabayarang utang, patuloy na talinhaga, sinabi ni Jesus, naawa sa kanya, sabi sa verse 27, ang hari, kaya't
pinatawad siya sa kanyang pagkakautang. Kung paano nakakasyak yung laki ng utang, ganun din nakakasyak yung pagpapatawad. Para sa ating mga naligtas ng Panginoon, nung sinabi sa atin ng Diyos, matapos tayo i-convict niya of our sin. Marami sa atin naligtas. Talagang nagmamakaawa ka na, Lord. Talagang ako po'y makasalanan. Patawarin niyo at sinabi ni Lord, pinapatawad na kita. Yung shock ng pagpapatawad na yun, hanggang ngayon, hindi pa natin mawari na tayo'y pinatawad. Ito po yung ipinipicture nitong talinhagang ito. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang. Ito ay nagpapakita ng awa ng Panginoon sa makasalanan na tapat at tunay na nagsisisi sa kanyang maraming ginawa laban sa Panginoon Diyos at pagpapatawad sa kanyang pagkakautang sa Diyos na banal. This is an epic display of grace and not justice. Yung pong alibughang anak, the prodigal son, nung siya ay lugmok na at sinabi, hindi ako karapat, dapat ako'y gawin mo na lang isang alila matapos kong lustayin at magkasala sa iyo. Nung siya'y pinatawad, that was a shock na pinatawad siya ng kanyang amang hari. So dito, dito sa ating mensahe na patungkol sa pagpapatawad, dito sa talinhaga na ginamit ng Panginoon upang tayo kumbinsihin niyang maging mapagpatawad, sinasabi niya, you remember that you are that man, you are that woman na pinatawad ko ng muryon upon muryon. Have you forgotten kung saan tayo pinulot? Kung nakakasyak ang laki ng kanyang utang, 60 million days. Paki-compute mo nga yun, may calculator. Ilang taon ba yun? 60 million days with minimum wage. Kung nakakasyak yun, mas nakakasyak na pinatawad siya. See, the parable is intended to shock us. Ano man topic natin? Utang ba ang topic natin? Hindi. Pagpapatawad ang topic natin. It is intended to shock you. Mertiolate message. Pero may tatlong mas nakakasyak. Hindi yung laki ng utang, hindi yung laki ng pagpapatawad. Ang pinaka-nakakasyak ay nasa verse 28. Ngunit pagkaalis roon, pinatawad siya. Forgiven. No payment. Nothing. You are forgiven. Ngunit pagkaalis roon, this is the worst shocker. Nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na 100 piso. 100 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg. Nakikita niyo po ba sa Bible? Sinunggaban niya sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka sa utang mo. This is picturing you and me when we do not forgive a fellow church member. Hapde, uwi na tayo. Ako sa pula ko dito eh. This is the effect of what the Lord is saying. Yung nagkakautang sa kanya ng few $100, alam ko may mga nagkamali sa atin, masakit, few $100, few 100 pesos, malaki din niya, 1,000 piso. Pero sinasabi ng Lord, nakakalimutan mo ba yung pinatawad ko sa iyo? Gaya ng ganito ang panalangin, patawarin niyo po kami ng pagkakautang namin, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. It is to shock and to compare every time. Malaki ba kasalanan sa inong asawa mo? Hindi ko minamaliit. Hindi ko minamaliit. I think the Lord needed to give us a strong parable because it is so hard to forgive. Napakatindi ng ginawa sa iyo. God is saying, don't look to your husband, look to me. I-compare mo yung ginawa mo sa akin. At yung hinihingi ko sa iyo, ginawa ko sa iyo. Pinatawad kita, EJ. Napakawalang yamo ng bata ka. Just like that, I made you a pastor. How can you not forgive your kapwa Christian? Pero kung hindi mo nalalaman yan, you were not forgiven. Kung hindi mo nararamdaman yan, hindi mo alam, akala mo hindi ka nagkasala 1 year, dapat tinaas mo yung kamay mo kanina. Sino hindi nagkasala ng 1 year, dapat tinaas mo yung kamay mo. Because if you sinned once a day, you were forgiven once a day, and you should be able to forgive more than once a day. Yan ang punto ng Panginoon. Hindi po ito pag-accuse na sermon.
God is teaching us how to forgive because it's very hard to forgive. You have to theologize the aspect and the operation of forgiveness kasi hindi kaya ng puso mo magpatawad. So God is giving you the theology of forgiveness because your mind cannot forgive intrinsically. Hindi po natural ang magpatawad. You have to theologize. Habang lumalago ka na Kristiyano, hindi na instinct ang gumagana sa'yo. Hindi na isip mo. You're saying, this is what I feel, this is what God says. This is God's theology. Love your enemy. Natural ba sa'yo yan? Pero pag sinabi ng Lord, together with the command comes the ability to obey. That is the essence of a Christian life. Obedience. The radical obedient life. And this is how people know us, that we're different. By your love for one another, especially when it's hard to love one another, they will know you. Alam nyo, ang tindi ko mag-sermon, ano? Kala mo, sinong banal? Magpatawad kayo! Pero itong sinesermon ko sa inyo, napakahirap. Kaya po ako maingay kasi alam ko mahirap. But I know it's supernatural and God will allow you to forgive that person who has wronged you. And that is the essence of Christian joy. The second man being described as one of fellow slaves suggests that he represents a fellow believer, sabi po ng theologian. And that the principle Jesus teaches here primarily relates to believers' treatment of each other in the church and in the home. Christians should be forgiving of everyone, but especially forgiving of each other as fellow forgiven Christians. So nung hindi niya pinapatawad, patuloy pong story sa verse 29. Lumod ito, yung hindi pinapatawad. Nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po pa ako ng panahon at babayaran kita. Ano sabi nung may nagkakautang ng 100 piso? Bigyan mo pa ako ng panahon. Narinig niyo na ba yung kanina? Sino nagsabi nung kanina? That is the same words that the man who owed 10,000 talents said to the master. Yun din yung sinabi niya eh. So nung sinabi nung nagkakautang sa kanya ng 100 piso, bigyan mo pa po ako ng panahon at babayaran kita. Dapat, yun din yung sinabi ko sa hari. Nung ang utang ko ay 10,000 talent, and what did the king do? He forgave me. Nandiyan pa ba kayo? This is a very powerful parable. The brilliance of God's word. He used exactly the same words to the master, and the master forgave him. Pero anong kanyang ginawa sa verse 30? Ngunit hindi siya pumayag. This is us when we cannot forgive a fellow believer. Ngayon, uulitin ko. Hindi po pasigaw at pag-aakusa itong sinasabi ko sa inyo. God is showing us because He knows it's hard to forgive. Marami sa atin nasaktan. At mauunawaan ng mundo at mauunawaan ng kahit sa simbahan kung hindi mo patawarin yung ginawa sa iyo. But God is saying, remember what I did for you. Kasi alam ko mahirap. Sometimes impossible. Hindi ko mawari kung paano mapapatawad ng isang asawa ang nagtaksil na asawa. Hindi ko, I don't even know if I can obey my preaching. But God said so. You forgive. Wala pa po tayo sa, ang pagtutuwid ay nasa Diyos. This is the power of the gospel. And this is how we are to treat one another. Hindi siya pumayag, sa halip ay ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sa English, pati yung kanyang mga kamag-anak ay gustong ibenta. Ibenta ang mga anak mo, ibenta ang nanay mo, ibenta ang lahat ng ari-arian mo para makabayad ka sa akin. He was ruthless. As if he was not forgiven. Verse 31. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman niyon. When his fellow servants saw what had done, they were very grieved. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. This is a shocker again. Ano? Yung utang sa iyo na kaunting ganun ay isinadlak mo sa preso ang taong ito, 10 ng kanyang mga anak. It was a real shocker. Again, there's a shock effect. There's a shock effect. Pinatawag ng hari, verse 32, ang malupit na lingkod. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. The English version is more precise. Then his master, after he had called him, said to him,
You wicked servant. Wicked, sabi niya. You're a wicked servant. I forgave you all the debt because you begged me. So dito makikita natin that unforgiveness is equated to being wicked. Isang napakasamang kasalanan ang hindi pagpapatawad, lalong-lalo na sa isang taong pinatawad. And again, I don't want na pukpukin tayong mabuti sapagkat alam ko marami dito ang talagang dumudugo dahil sa sama ng ginawa sa kanila. But again, the intensity of the parable is given to help us forgive because with radical forgiveness comes radical guidance and blessing from God. Are you following me? Nakakasunod po ba tayo? The greatness of the sin magnifies the riches of the pardoning mercy. So, ikino-compare yung dalawang pagpapatawad. Sulat niyo po to. You can only forgive to the level you have been forgiven. Kaya mo lang magpatawad sa level na kung saan ka pinatawad. Dalawa po ang implikasyon dito. Yung malupit na alipin, either pinatawad, ngunit ayaw magpatawad, o pinatawad, ngunit hindi talaga niya tinanggap ang pagpapatawad. Isa lang po dun sa, is this person a true Christian? Yun ang tanong. Sapagkat ang taong nakaramdam ng kasalanan at humingi ng kapatawaran, yan ang tunay na Kristiyano. Bakit po ba tayo naging Kristiyano? Sapagkat ating inamin na tayo makasalanan at dahil inamin natin na tayo makasalanan, humingi tayo ng kapatawaran. At yan ang tanging dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano. Ngunit kung hindi natin iyan na eksperyensya, ay mahihirapan tayo magpatawad ng iba. Baka pumasok tayo sa simbahan dahil nagbayad tayo ng entrance fee. Baka may padrino ka, pero mali ang iyong entrada. Sapagkat ang pinatawad ng malaki ay nagpapatawad ng malaki. Tulad ni Mary, na kapatid ni Martha na isang prostitute. Siya po yung pinupunto ni Jesus sa Lucas 7:47. Sabi rin kaya't sinasabi ko sa inyo, malaki ang kanyang pagmamahal. Sino? Si Mary na isang prostitute. Ito yung nagsayang ng pabango kay Jesus na sinisita ng mga disipulo. Sabi niya, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang naramdamang pagmamahal. If you are truly a Christian saved by grace, kaya ka naging Kristiyano sapagkat nalaman mo ikay makasalanan at naghilahod ka sa Panginoon asking for His forgiveness. You never forget that. At pag may nagkasala sa iyo, you remember that you were forgiven. Ito po yung punto. Kasi siguro alam ni Lord, forgiveness is one of the hardest things. Hindi po ba? Napakahirap eh. Alam ko meron dito, talaga maunawaan kita kung hindi mo kayang patawarin yung ginawa sa iyo. But God is saying, I take you to the cross sapagkat matindi ang hirap ng pagpapatawad. So nung hindi siya magpatawad, sabi sa verse 33, pinatawad kita, naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Okay, commercial muna. Commercial po muna. Pakikurot mo yung katabi mo, baka tulog na eh. Commercial. Okay. Ito po yung sinasabi ko dito. Isipin mo ngayon yung, Pastor, okay yung sinasabi mo, pero hirap talaga eh. Hirap talaga eh. I understand. Pwede ba ganito na lang? Pag-pray mo, Lord. Narinig ko po yung mensahe mo sa Matthew 18. Alam ko na po sa isip, pero sa puso, nahihirapan ako magpatawad. Ipag-pray mo na lang, Lord, sana yung aking natutuhan bumaba sa puso. Pwede ba yun? Is that fair? Kasi hindi ko naman may expect na ilang minuto pa lang magpatawad ka na nakatulad ng sinasabi. God understands. See, the Christian learns this way. This is how the learned men, Plato and Aristotle, ito yung tinatawag na learning, the hard learnings, yung pag-aaral ng mga mahirap na pag-aaral, matuto ng mahirap matutuhan, magpatawad sa mahirap na pagpapatawad. You remember these three things. Logos, pathos, ethos. Logos, you first hear the truth. You hear the truth. Ako binubuhos ko sa inyo yung katotohanan. Pero mahirap, ano? Once you hear the truth, you study, you pray the truth, yung katotohanan, magpatawad. Tulad ng pagpapatawad ng Panginoon. Once you put logic, logos, sabi ng mga Greek philosophers, then that became your pathos. You emotionalize that. Okay? And once
Logos, logic, word of God. Phatos, you put that in your heart, it becomes your ethos, your ethics. Logos, phatos, ethos. Okay? So pag nakita tayo ng saludo natin, hu, hu, hu. Ano ibig sabihin nun? Hirap ng tinuro mo, pastor. Okay. Utak muna. So you accept it intellectually first. You pray about it, phatos. And then maya-maya, makikita mo, nagpapatawad ka, you don't even know it. Mabibigla ka. Pinapatawad mo yung kalaban mo. You don't even know it. Why? The Word of God is like a double-edged sword. Nandiyan pa ba kayo? The Word of God is like a double-edged sword. Ano? Hindi ang pagsasalita, ang pagsasermon po ng salita ng Diyos, hindi parang business model. The Word of God is powerful. Kaya po, ang pastor dito sa CCF, Tagalog, sabi ko sa mga pastor, huwag ka magsasalita na hindi galing sa Biblia. Huwag ka mag-iimbento. You must extract the truth and deliver the truth the way it is. Because the power comes from God's logos. Mahirap pa ka magpatawad, this is God's truth. He'll empower you. Okay. Malapit na po tayo matapos. Hinihingal na ako. Okay. Saan na ba tayo? Anong verse na po tayo? 34. Oh, dalawa na lang. Remember, I told you, the most Christ-like, the most God-like character a Christian will have is forgiveness. Bakit ba ang simbolo ng Kristyanismo ay krus? Why? For God to forgive you, somebody has to pay. The wages of sin, hindi pwedeng sabihin ni Lord, forgive na lahat. Okay, ganun din yung pag nagpatawad ka, hindi ibig sabihin yung asawa mo, ay, mabuti na lang, nakarinig ng logos, patos, itos. Yung asawa ko, pwede na ako magkasala, makiapid. Your husband, your wife, who takes advantage of your forgiveness, God will reckon. Inaabuso mo yung mga anak ko? Inaabuso mo? Tandaan niyo po yung lesson ng Matthew 18. If you cause even these little ones who is obeying me to stumble, it is better that a millstone be tied. That promise applies to that person who will not offend you. Vengeance is mine. Pero wag mo naman ipananalangin, Lord. Pinapatawad ko na siya. Go get him. Seek him. Take him home. Amen. Praise the Lord. Huwag mong gagawin yun. Bahala na si Lord. Hindi mo, Lord, i-restore mo. Bahala ka na sa kanya. Hindi ko na kaya yan. Okay? Baka mamaya gawin mo para makaganti. Hindi counted yun. 34. At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. So ano ibig sabihin nito? Because the analogy is towards Christians. So this person who was forgiven, hindi ba siya Christian? Yun ang tanong sa akin. And his master was angry and delivered him, sa English, and delivered him, nagalit sa kanya, and delivered him, ibinigay siya to the torturers until he should pay all that was due him. So if you ask, is this person a true Christian? Ba't hindi siya makapagpatawad? The answer, according to theologians, he is a true Christian. Kaya ang sinabi, delivered him to the torturers, not executioners. Meaning, hindi sa ibinalik yung utang niya na 10,000 talent. Ang sinasabi ni Lord, I will discipline you, didisiplinahin kita, Mr. may utang na 10,000 talent, until matuto ka magpatawad. Nakuha niyo po ba? So that might be some of us. Not na ibinalik yung kanyang listahan ng utang. Ang sinasabi, deliver him to the torturers, not executioners. It's not permanent judicial punishment. It is temporary discipline. So pati siya madidiscipline. Kung hindi Christian, then mauuwi sa execution. So kung ikaw ay Christian na hindi marunong magpatawad, that is the warning. That is the admonition and the warning. George Herbert said, he who cannot forgive breaks the bridge over which he himself must pass. Sabi niya sa Tagalog, siya na hindi marunong magpatawad ay sinusunog ang tulay na siya mismo ay dapat niyang daanan. Patawarin mo po kami sa aming pagkakautang, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala. Ay, hindi ka nagpapatawad sa nagkakasala sa iyo. What does that mean? God will also discipline you. At sabi sa huling talata, gayon din ang gagawin sa inyo. Who's talking? Jesus Christ. Ng aking Ama na nasa langit. Who is He talking to? Non-Christian? He's talking to Christians. He's talking to the church. Okay? This is almost kaunti na lang ipapako na si Christ. He's now talking to His church.
Ganon din ang gagawin ng aking amang nasa langit. Church, kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Again, that is the church. So, tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, pinapatawad na kita in advance. Sabihin mo, pinapatawad kita in advance. O ikaw naman sumagot, pautang nga. Biro lang. Ikaw naman, ang bilis mo. Huwag ka magsamantala. So, ang tanong sa ating pagwawakas, is there unforgiveness in our home? I think so. Bakit? Ang binabanatan ko dito tayong lahat. Because we are fallen. Ako, pag sinabi mo sa mga kasambahay ko, is there unforgiveness in the home? Sabihin ko, hindi ko sasabihin, ay, mga yan, hindi. Marami akong ginagawa na mahirap silang patawarin ako. Kaya, I'm causing them to be unforgiving. Ganun ang tingin. Wag ka uuwi, ikaw, dapat narinig mo yung sermon ni Pastor EJ. Para sa'yo yun. No. Para sa akin yun. Wag kang gagawa ng... this is help for those who need to forgive. Pero naiintindihan ni Lord. But there is unforgiveness. Sabi nga po nung isang theologian, the church reminds me of Noah's Ark. If it wasn't for the storm outside, you could not stand the stench inside. Tatagalogin po natin. Ang simbahan daw, sa dami ng kakulangan ng pagpapatawad at minsan pag-aaway, ay kanyang naaalala yung barko ni Noah. Kung hindi dahil sa uno sa labas, ay hindi mo kakayanin ang baho sa loob. It should not be like that. Pero alam nyo, nung inisip ko to, huwag tayong ma-discourage. When you preach the Word of God this way, napapansin niyo po ba, Matthew, 2.5 years na tayo, karamihan may tayo late message. It's what we call prophylaxis. When you preach the Word of God, it's a preventative. Nagpe-prevent yan upang magkaroon tayo ng puso na ligaw o hindi mapagpatawad. Kasi lagi siyang ina-anticipate niya yung ating pagiging tao. At napakahirap talagang hindi gumawa ng hindi ikakagalit ng ating mga kasama. At dapat aware tayo dyan. Lord, tulungan mo po ako na isipin na maging magaling na asawa, maging magaling na anak, upang hindi po matukso ang aking kasama na kamuhian ako, magalit sa akin, ang magkasala ng kawalan ng pagpapatawad. Ganun ang dasal. At kung ako naman ang ginawan, narinig ko na po, tulungan mo po akong magpatawad. Sabi po sa Kolosa 3:13, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Paano? Kung paanong pinatawad kayo. There it is. That is the key. How are you able to forgive? You remember, don't look at the person, look at Christ and how He forgave you instantly. If you're a true believer, no problem. You will be able to forgive. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Yumuko po tayong lahat. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ang sabi sa Roma 5:8, ganoon, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang noon tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. The wages of sin is death. Pero namatay si Jesus para sa makakasalanan upang tayo'y kanyang mapatawad. Ang simula ng pagkakaroon ng mapagpatawad na puso ay ang mapatawad ka muna. Kung tatanungin kita, kung ikay mamatay ngayon, at lahat tayo mamamatay, hindi lang natin alam kung kailan, saan ka pupunta? Ay, walang makakasagot niyan. Mali. May sagot po. May katiyakan. Hindi dahil sa ating kabutihan, kundi sa katiyakan ng ginawa ni Jesus. Kung ikaw ay magsisisi at aamin sa iyong kasalanan ngayon, at ito'y ikukumpasal mo kay Jesus, ngayon mismo, nang may katapatan at sinseridad, yung ginawa ni Jesus ay para sa iyo at ikay kanyang patatawarin at ang kanyang dugo ang pagbabayad doon sa iyong ginawa. Pwede bang kausapin mo siya? Lord, I admit that I'm a sinner. Napakarami ko pong ginawang kasalanan. Not once a year, not once a month, it's even more than once a day.
At naniniwala po ako na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pwede po ba, Panginoon, sa aking paniniwalang iyan, pumasok ka sa aking buhay at ako'y iyong sagipin at matupad ay iyong pangako na kung sino man ang tumawag sa iyong pangalan, humingi ng tawad at maniwala ay masasagip. Save me today. I want to accept you as my Savior and my Lord. Yang katotohanan ng pananalangin mong yan ay mamamanifesto habang ikay nabubuhay. Kamumuhian mo ang kasalanan, hihingi ka ng tawad kung ikaw may magkamali at mararamdaman mo ang kanyang pagpapatawad. At kung lahat tayo ay tumanggap, ang pangalawang panalangin sa hapong ito, Lord, because you forgave me, help me to forgive others. Nauunawaan mo kung bakit napakahirap kong patawarin sila o siya. Pero narinig ko po yung salita. I pray that my logic, my logos, my mind will understand. And then my heart, my pathos will internalize. And my action, my ethos will obey your command to forgive. Panginoon, salamat po sa banal na kasulatan. Talaga pong para kaming kinakalkal. Pero nagpapasalamat kami sapagkat nabubunyag ang kaloob-looban ng aming pagkukulang at ang dapat namin gawin. I pray for each household in this church that there are so many damages, so many fractures. We don't know why, we don't have the quick answer, but we do pray, Lord, that we obey you and trust you and do our part in the things that we hear. Help us to forgive first and trust you with the rest. Pinapanalangin ko po ang mga nasasaktan dito, labigyan niyo po sila ng lakas. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan na manalig na nakikita mo ang kanilang dalamhati na mga ginawa sa kanila. And when they begin to hate, when they begin to be unforgiven, may they remember the words in Matthew 18, that the Lord died for sinners, of whom we are chief. Help us, Lord, to obey you. It's so hard to obey, but we trust you. Sustain us until you return and you take us back to heaven. These things we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating